Ang walang katapusang panghuhusga. Paano nilalabanan ng Kim Pao ang mga toxic na kritiko matapos ang viral na bonding? Nagalab ang mundo ng showbiz matapos kumalat ang balita at larawan ng masayang bonding moment nina Kim Chiu at Paolo Avellino o mas kilala sa kanilang love team na Kim Pao. Ang pagbisitang ito na nagresulta sa pag-extend ng kanilang pananatili ay agad naging sentro ng usap-usapan, lalo na nang magsalita ang mismong kapatid ni Kimi na si JP. Sa isang eksklusibong pahayag, kinumpirma ni JP ang detaling matagal na inaasahan ng mga tagahanga, ang first time bonding nila ni Paolo Avellino sa bansa ng Maple Leaf. Ayon kay JP, naglaan talaga sila ng oras para makapag-bonding at magkakasama, isang kaganapang nagpapahiwatig na mas lumalim pa ang personal na ugnayan ng dalawa, lampas sa script at sit. Ngunit kasabay ng kasiyahan at kompormasyon, sumiklab din ang matinding kontrobersya sa kabila ng pagiging viral ng Kim Pao sa publiko. Sandamakmak na panghusga at pambabatikos ang natanggap ng dalawa. Muli ang online world ay naging larangan ng pagtatalo kung saan ang mga taga-suporta ay nagtanggol at ang mga bashers ay walang humpay sa pangungutya. Ang kwento ng Kim Pao ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig at karera. Ito ay isang testamento sa palaban o sa paglaban sa walang katapusang panghusga sa panahon ng social media. Ayon sa kwento ni JP, kitang-kita ang intensyon ng Kim Pao na magkaroon ng kalidad na oras sa isa't isa. Ang pag-i-extend ng kanilang pananatili ay isang malinaw na sinyalis na hindi lang trabaho ang nagdala sa kanila roon, kundi pati na rin ang pagkakataong makilala pa ang isa't isa, kasama na ang pamilya ni Kimi. Ang pagiging bahagi ni JP sa banding na ito ay nagbigay ng bigat at autentisidad sa relasyon ng Pao. Sa mata ng publiko, ang pagtanggap ng pamilya ay isa ng malaking green light, lalo na sa kulturang nating Pilipino. Ang pahayag ni JP ay nagsilbing pader na nagprotekta sa kanyang kapatid at kay Paolo mula sa mga mapanghusgang mata. Ang kanyang paglalabas ng ilang kaganapan ay hindi lamang kwento, kundi isang hamon sa mga nagdududa. Ipinakita ni JP na ang Kim Pao ay hindi lang isang real kundi isang real na samahan na may suporta ng pamilya. Kaya naman lalong nag-apoy ang galit ng mga kritiko at lalong nag-ingay ang suporta ng mga tagahanga. Sa kabila ng positive vibes, tila mas pinili ng ilang sektor na mag-focus sa negatibong aspeto. Ayon sa mga komento na lumabas, ang Kim Pao ay nakakaranas ng matinding panghusga, mga komento na puno ng kutya at pamimintas. May mga nagpahayag na ang tindi ng panghusga ay nagmumula sa mga bashers na panay ang kutya nila. Hindi man lang tingnan yung sarili muna. Ang obserbasyong ito ay nagpapahiwatig na ang isyo ay hindi na tungkol sa Kim Pao, kundi sa personal na kawalan ng mga kritiko. Mas lumalim pa ang isyo ng may nabanggit ng grupo na tinawag na Kim Chiu, na posibleng tumutukoy sa mga kritiko o rival fandom. Ayon sa isang komento, palaging hinahanap-hanapan ng mali ang Kim Pao, lalo na itong si Kim Chiu, para pasira ang career ni Kimi. Ito ay nagpapakita ng isang malinaw na agenda na sirain ang reputasyon ng dalawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga walang kwenta o kakwenta-kwentang bagay, at pinalalaki ang mga ito para lang mapansin sila. Umingay ang pangalan. Ang paggamit ng Kim Pao bilang hagdanan para sumikat ng iba ay kalunos-lunos na katotohanan sa mundo ng social media. Ngayon, hindi naman nagpatalo ang mga tapat na taga-suporta ng Kim Pao. Sa gitna ng gulo, nagsibil silang boses ng katwiran at pag-asa. Ang pinakamalakas na depensa ay nag-ugat sa moralidad at paniniwala. May nagbigay ng matinding kabala. Huwag kang mag-alala, makakaroon ng malala ang mga bashers na iyan. Ang paniniwala sa banal na hustisya ay nagbigay ng lakas sa mga tagahanga na ipagpatuloy ang suporta. Sabi pa ng isang taga-suporta, magaling si Lord. He knows kung sino ang dapat na i-bless at sino ang dapat bigyan ng leksyon. Ang komentong ito ay nagpapahiwatig na ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan ng fandom at bashers, kundi isang espiritual na labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Tinukoy din ng mga kritiko bilang inggit lang iyan at nagpapansin kasi walang pumapansin sa kanya. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagiging masama sa kapwa ay wala namang magandang naidudulot sa buhay nila. Ang kwento ng Kim Pao at ang kanilang banding saksaka ay higit pa sa isang scoop na showbiz. Ito ay isang sumasalamin ng toxic culture na umiiral sa online world, kung saan mas madaling manira kaysa maging masaya para sa iba. Ang payo ng mga taga-suporta ay tumatak sa kamalayan. Ang taong toxic, huwag ng pag-aksayahan ng panahon. Tingnan na lang muna at isipin kung meron ba siya sa sarili niya. Ang Kim Pao ay nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng paninira, ang tunay na connection at suporta ng pamilya ay magsisilbing kalasag. Sila ay patuloy na nagwawagi sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka na sirain ang kanilang karyer at relasyon. Hindi sila nagpatalo sa mga taong pilit na nagpapalaki ng mga isyong walang kakwenta-kwentang bagay. Ang panawagan ng lahat ay maging mas mabait at iwasan ang pagiging masama sa kapwa. Ang kanilang pag-ibig at karera ay patuloy na uunlad bilang patunay na ang tunay na blessing ay hindi matitinag ng inggit at panghusga. Mensahe, naway ang kanilang kwento ay magbigay ng inspirasyon sa lahat na harapin ang mga kritiko ng may dignidad at paniniwala.
Dahil sa huli, huwag sanang bumalik ang mga ginawa nyo kay Kim Chiu o kay Kimi at kay Paolo Avellino. At sa kabilang banda, Kim Pao ang pagsabog ng katotohanan. Bakit nagulat ang lahat sa level up ng kanilang pag-iibigan? Hindi na talaga mapigilan ang tindi ng kilig at walang humpay na pag-arangkada ng karera ng pinakasikat at pinakamamahal na love team ng kapamilya na Kim Pao o sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Mula nang magtambal sila sa mga matagumpay na proyekto, hindi na maikakaila ang kanilang undeniable chemistry. Ang kanilang professionalism at ang kanilang natural bond ay nagiging paborito ng marami. Ayon nga sa mga nakakita at chika, mas sweet na ang Kim Pao ngayon sa publiko kung dati ay nag-iingat sila sa bawat galaw. Ngayon ay mas visible na ang kanilang pagiging malapit. Ito ang rason kung bakit nabuhay ang mga usap-usapan na baka level up ng mga status na kanilang relasyon. Ang mga simpleng tinginan ang hindi mapigilang ngiti at ang maliit na gestures na pag-aalaga ay hindi na maitago. Sa panahon ngayon kung saan mabilis ang paglaganap ng balita, ang bawat galaw ng Kim Pao ay agad nagiging trending topic sa social media. Ang kanilang success ay hindi lang sa ratings at views sinusukat, kundi pati na rin sa tindi ng kilig na ibinibigay nila sa kanilang fans. Hindi rin lingid sa kalaman ng lahat na sa likod ng kasikatan, mayroon ding mga hamon at kritisismo. Si Kim Chiu bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakaaktibong artista ngayon ay hindi rin nakaligtas sa mga bashers na tila walang sawang bumabatikos sa kanyang mga proyekto. Dito pumasok ang heroism ni Paolo Avellino sa gitna ng ingay ng social media at mga negative comments. Kitang-kita ang pagiging protector ng kapamilya aktor. Hindi man siya direktang nagpapahayag sa media, ngunit ang kanyang mga aksyon at ang pagpapakita ng concern kay Kim ay nagsilbing matinding depensas laban sa mga naninira. Ang lahat ng excitement at controversy ay nagdudulot ng matinding pag-aabang sa kanilang pinakabagong proyektong ang Sirring The Alibi. Sa kabila ng mga bashers nagsabing hindi raw bagay kay Kim Chiu ang kanyang karakter, sa The Alibi matindi ang paniniwala ng buong production at ng mga solid fans na ito ang pinakamahusay na atake ni Kim sa kanyang karera. Sinasabi ng mga nakakita na ang kanyang pagganap sa The Alibi ay mas intense at mas daring kumpara sa mga nauna niyang proyekto, katulad ng Linlang. Ang Kim Pao ay nagdala ng bagong flavor sa kanilang team-up na nagbigay ng hustisya sa complex at challenging na serye. Isang simpleng serye, ito ay isang revelasyon ng kanilang talento at chemistry. Ang mga kritisismo ay tila naging gasolina lamang para mas magbigay ng outstanding performance ang Kim Pao. Sinasabing ito ay magiging isang milestone ng karera ng Kim Pao na nagpapakita na ang kanilang star power ay hindi lang limitado sa traditional na telebisyon, kundi pati na rin sa digital streaming. Ito ay hindi tungkol sa pag-arte, ito ay tungkol sa resilience ng Kim Pao, kung paano sila lumaban sa gitna ng kritisismo at kung paano nila pinatunayan na ang kanilang chemistry ay tunay at legit. Sa mga solid supporters, huwag nating iwan ang Kim Pao sa kanilang panibagong journey. Suportahan natin ang kanilang daring at intense na mga proyekto. Ito ang oras para ipamukha natin sa lahat na mas level up na ang Kim Pao at hindi lang on-screen kundi pati na rin sa pagiging matatag nila sa harap ng mga pagsubok.